Noong unang panahon, may isang batang lalaki na nagngangalang Obito na nakatira sa isang maliit na nayon sa gilid ng isang malawak na kagubatan. Naniniwala ang mga taga-nayon na ang kagubatan ay isinumpa at puno ng lahat ng uri ng nakakatakot na halimaw. Isang araw dahil sa curiosity, nagpasya si Obito na makipagsapalaran sa kagubatan upang makita kung totoo ang mga tsismis. Gamit lamang ang isang maliit na punyal at isang pakiramdam ng pakikipagsapalaran, siya ay buong tapang na pumasok sa makakapal na mga dahon. Habang naglalakad siya ng mas malalim sa kagubatan, naramdaman niya ang isang nakakatakot na presensya sa paligid niya. Bigla siyang nakarinig ng kaluskos sa likuran niya. Paglingon niya, nakita niya ang isang pares ng kumikinang na dilaw na mga mata na nakatingin sa kanya mula sa mga palumpong. Bumilis ang tibok ng puso ni Obito nang mapagtanto niyang nakaharap niya ang isa sa mga halimaw. Gayunpaman, sa halip na umatake, tila curious ang halimaw sa presensya ni Obito. Dahan-dahang lumabas ang nilalang mula sa mga palumpong. Inilantad ang malaki, mabalahibong katawan at matutulis na pangil. Ito ay isang taong lobo, ngunit sa halip na maging menasing, ito ay tila palakaibigan. Nagpakilala ang werewolf bilang si Maki at ipinaliwanag na hindi siya katulad ng ibang mga halimaw sa kagubatan. Siya ay minsang naging tao na isinumpa na mag-transform sa isang werewolf sa ilalim ng liwanag ng kabilugan ng buwan. Natutunan ni Maki na kontrolin ang kanyang mga pagbabago at pinanatili ang kanyang isip bilang tao kahit nasaan yung lobo. Naintriga sa kwento ni Maki, nagpasya si Obito na ipagpatuloy ang paggalugad sa kagubatan at makipagkita sa iba pang mga nilalang. Ang bawat halimaw na nakatagpo niya ay may kanya-kanyang kakaibang kwento. Karamihan sa kanila ay biktima ng mga katulad na sumpa o hindi nausunawa ang mga nilalang. Hindi sila likas na masama o nakakatakot na pagkamalan lang sila. Ilang linggong nakilala ni Obito ang mga halimaw sa kagubatan. Natuklasan niya ang isang vampira na mas gustong uminom ng cherry juice kaysa dugo, isang troll na mahilig magpinta ng magagandang tanawin, at isang mangkukulam na gumamit ng kanyang mahika upang pagalingin ang mga nasugatang hayop. Kumalat ang balita sa nayon tungkol kay Obito at sa kanyang pakikipagtagpo sa mga halimaw sa kagubatan. Napagtanto ng mga taga-nayon na nagkamali sila sa pag-aakalang lahat ng nilalang ay nakakatakot. Dahil sa kagitingan at pagiging bukas ni Obito sa pag-unawa, nagpasya ang ilang taga-nayon na makipagsapalaran sa kagubatan at makipagkaibigan sa mga halimaw. Sa paglipas ng panahon, si Obito ay naging tulay sa pagitan ng nayon at kagubatan na tumutulong sa mga tao at halimaw na mas maunawaan ang isa't isa. Ang dating isinumpa na kagubatan ay naging isang lugar ng pagkakaisa at pagtanggap kung saan ang mga tao at mga halimaw ay magkakasamang nabuhay ng mapayapa. At kaya, ang kwento ng batang lalaki sa kagubatan at ng mga halimaw ay naging isang alamat na nagpapaalala sa lahat na ang pagpapakita ay maaaring mapanlinlang at ang tunay na pagkakaibigan at pagtanggap ay maaaring madaig ang takot at pagtatangi.